Kasama sina DJ Kim Churva at DJ ID. Too hot to handle. Sa mga ka-vibes natin, ang ating hot headlines. Anak, naging referee sa away ng sarili niyang magulang. Diba? So, si Jerome, mga ka-vibes, isa siyang binata. May trabaho, may sarili na ring buhay, diba? And akala niya matagal na siyang naka-move on sa mga nangyari sa pamilya niya. So, hindi na pala siya binata. Adult na siya. Diba? Pero, yung pala, hindi pa rin pala siya nakaka-move on from that part. Nung bata pa daw siya, halos tuwing nag-aaway yung magulang niya, pinapapili siya kung kaninong sasama. At sa tuwing naglalayas yung nanay niya, doon siya sumasama. Bata pa siya noon at ang alam niya, pag umiiyak yung nanay niya, nasasaktan to, natural na doon siya kakampi. Pero ngayong mas may edad na siya, may isang kaibigan ang nagsabi sa kanya na dapat daw wala siyang pinapanigan. Dahil baka raw sa tuwing pinipili niya ang nanay niya, mas lalong nararamdaman ng tatay niya na mag-isa ito. Pero sa kabilang banda, ano raw bang inaasahan nila sa isang bata? Paano ka pipili kung siya raw mismo ang ginagawang referee sa away ng magulang niya? Paano ka magiging neutral kung ang nakikita mo lang ay yung magulang na umiiyak sa harap mo? Hanggang ngayon, may konting guilt pa rin si Jerome dahil hiwalay na ang nanay niya at ang tatay niya. At pakiramdam niya ngayon na parang may nasaktan siyang magulang sa pagpili niya noon. Uy, grabe naman tong issue ni Jerome, no? Ito talaga yung mga tipong issue na kahit anong edad ka na, talagang maaalala mo siya. Yung tipong, lalo na pag hindi mo siya napag-uusapan with your friends or baka naman hindi mo siya na-resolve kasama ng family niyo, it may actually affect you as a grown-up kung paano mo siya hinahandle yung mga conflict, no? At minsan nga na subconsciously or hindi mo namamalayan na ikaw rin may ganito ka na rin palang traits. Sa mga ka-vibes natin, ano sa tingin mo ang pwedeng gawin ni Jerome para i-handle ito? At sa tingin nyo ba na tama lang na mag-side siya sa nanay niya? Tama lang ba na pagka may conflict yung magulang niya, pumipili siya ng side? Let me know, mga ka-vibes, no? Dahil minsan nga, nabibitaw mo siya as an adult. Now, yung sinasabi ko kanina na yung mga ganitong sitwasyon, hindi lang naman siya limited sa pagiging sa parents. Minsan, napapagitna ka sa issue ng magkapatid, ng magkakaibigan, di ba? Minsan sa magjowa, pag tropa mo yung dalawang magjowa na yan, di ba? Minsan, ano ba yan? Narinig mo ba yung sinabi niya sa akin? Hindi, gito kasi yung side ko Tapos ikaw naman yun na parang, teka lang, hindi nga ako kasama dyan sa issue niyo. Ba't naman ako nadadamay, di ba? Yung mga reasons na naisip ko kung bakit nangyayari yung mga ganito is, first and foremost, also from my experience, is naghahanap ng validation yung mga taong part sa conflict na yon. Na, syempre, gusto nila malaman na, maramdaman na, tama naman yung iniisip ko Or, tama naman yung sinasabi ko, tama naman yung pinaglalaban ko. Syempre, kung meron ding isang tao na magsasabi na, oo, tama ka naman sis, or oo, tama ka ma, oo, tama ka papa sa nararamdaman mo. Di ba, mas nakaka-validate siya, mas magkakaroon ka ng gana ipaglaban kung ano yung nararamdaman mo. And, I think naman that's very valid. Sino ba namang ayaw na maramdaman na tama sila? Right? Especially when there is friction, especially when there is conflict. Yung mga bagay na to, hindi siya mahirap. So, in a way, pag na-validate ka, nagkakaroon ka ng some sort of relief. Diba? And another one of the reasons is yung power dynamics. Itong power dynamics na to, actually nabasa ko siya sa isang article about parenthood na kung saan nagbasa ako kung ano ba ang mga rason din kung bakit pinapapili ng sides whenever nagkaka-conflict ang mga magulang. And nabasa ko, interestingly enough, yung term na power dynamics for me. Because it makes sense, no? Na parang, syempre, pagka yung
divide and conquer idea na meron ka mga anak, syempre papipiliin mo sila kung kanino sila sasama. Pag mas madaming, kunwari may 4 ka na anak, 3 dun sa anak mo nagsabi na kampi sila sa'yo. E di mas, ang tingin nun is mas tama ka. 'Di ba? And parang nagkakaroon ng control. Mas nagkakaroon ka ng control na parang, 'di ba? Lahat sila sa akin sa akin sila kumampi kasi lahat sila iniisip nila, tama ako. 'Di ba? So may ganong mindset, I guess. Yun yung pagkakaintindi ko doon. Another one is yung pag-project ng issues. Project nila dun sa mga bata, yung mga issue na pinagdadaanan nila. Ayan na, 1 minute na lang mag-back to on air na tayo. But this is my last one, is yung projection ng issues para ma-validate yung feelings nila. Siyempre, circle back doon tayo sa seeking validation, yung seeking support. Kasi siyempre, kahit na medyo may edad ka na maghahanap ka ng support and validation. And unfortunately, yung mga bata, sila yun nandyan. But is it right na papiliin yung mga anak during conflict? Yun yung gusto kong tanongin sa inyo mga ka-vibes. I-comment